Hindi sila isang utos. Mga tao sila, sigaw ni Tiago, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng humihinang ambon. May pangalan sila. May damdamin. Ang damdamin ay para sa mga mahihina, malamig na sagot ng general. Ang mahalaga ay ang dugo ng Del Fierro na nananalaytay sa kanila. Nasaan na sila? Dalhin mo sila rito. Huminga ng malalim si Tiago, sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang katawan. Wala na sila. Umalis sila. Dahil sa ginawa ninyo. Isang mahabang katahimikan. Nang muling magsalita ang general, ang boses nito ay wala ng bahid ng pagbibiro. Ito ay malamig at mapanganib. Kung gayon, hanapin mo sila. At sa pagkakataong ito, Santiago, siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Dahil kung hindi mo sila mahanap, ako mismo ang hahanap sa kanila. At hindi mo magugustuhan ang paraan ko. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang simpleng pag-uusap ng mag-ama. Ito ay isang utos mula sa isang general. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba sa loob ni Tiago. Ang dating sundalong bulag na sumusunod ay biglang nagkaroon ng sariling isip. Hindi ko sila hahayaang mapunta sa inyo, mariing sabi ni Tiago. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon na hindi niya alam na taglay niya pala. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, poprotektahan ko sila. Maging sa inyo, ama. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang general. Sa sandaling iyon, alam niyang tumawid na siya sa isang linya. Isang linya na walang balikan. Ang kanyang katapatan ay hindi na sa kanyang ama, hindi na sa apelidong Del Fierro. Ang kanyang katapatan ay nasa isang babaeng nag-iisip na siya ang pinakamasamang tao sa mundo, at sa dalawang batang hindi niya kadugo, ngunit handa niyang ipaglaban. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Saan maaaring pumunta si Seren? Wala itong pamilya sa Maynila. Ang mga kaibigan nito ay kakaunti lang. Kailangan niya ng isang lugar na ligtas, isang lugar na hindi maiisip ng kanyang ama. Isang montage ng desperasyon ang sumunod. Ginamit ni Tiago ang lahat ng kanyang kaalaman at koneksyon, hindi bilang isang Del Fierro, kundi bilang isang sundalong determinadong mahanap ang kanyang misyon. Una, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan na nakaduty sa mga terminal ng bus sa Pasay at Cubao. Ibinigay niya ang deskripsyon ni Seren at ng kambal. Tingnan ninyo ang bawat bus na paalis. Tarlac, Pangasinan, La Union, anumang probinsya sa norte. Bakit norte? Dahil doon ang probinsya ni Elara. Marahil ay doon pupunta si Seren, sa isang lugar na may koneksyon sa kaibigan nito. Sunod, pumunta siya sa pinakamalapit na police station. Ginamit niya ang kanyang ranggo para humingi ng access sa mga footage sa paligid ng evacuation center. Ilang oras siyang nakatitig sa monitor, ang kanyang mga mata ay pagod ngunit alerto. Pinapanood niya ang bawat taong lumalabas. At doon, nakita niya sila. Si Seren, bitbit ang isang bag, hawak ang kamay ng kambal. Ang kanilang mga mukha ay pagod at takot. Sumakay sila sa isang tricycle. Kinuha niya ang body number ng tricycle at agad na ipinahanap. Gabi na nang makuha niya ang impormasyon. Ang tricycle driver ay naghatid sa mag-iina sa isang maliit na terminal ng bus sa Balintawak. Isang terminal na hindi niya naisip. At ang bus na sinakyan nila? Isang bus na papuntang Sorsogon sa Bicol. Sa kabilang dulo ng Luzon. Malayo. Napakalayo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng buong gabi. Nag-overtake siya sa mga bus, umaasang sa isa sa mga iyon ay naroon sila. Ngunit wala. Kinaumagahan, narating niya ang Sorsogon. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat, ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay hindi sumusuko. Nagtanong-tanong siya sa bawat terminal, sa bawat paradahan. Nagpakita siya ng litrato ni Seren na kinuha niya mula sa isang Sa wakas, isang dispatcher ang nakakilala sa kanila. Bumaba sila sa bayan ng Gubat kahapon. Mukhang pagod na pagod yung nanay. Gubat, Sorsogon. Isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Muling nagmaneho si Tiago. Habang papalapit siya sa bayan, ang kabog sa kanyang dibdib ay lalong bumibilis. Paano kung ayaw siyang makita ni Seren? Paano kung itataboy na naman siya nito? Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Narating niya ang sentro ng bayan.
Isang tipikal na bayan sa probinsya, isang simbahan, isang munisipyo, at isang palengke. At sa palengke, sa gitna ng ingay at amoy ng sariwang isda, doon niya ito nakita. Nakatayo si Siren sa isang pwesto, nagtitinda ng mga isdang bagong huli. Ang kanyang buhok ay nakatali, ang kanyang damit ay simple, ngunit ang kanyang ganda ay hindi maitatago. Sa tabi niya, naglalaro sina Leo at Luna, masaya at tila walang kamalay-malay sa bigat ng mundo. Napahinto si Tiago. Pinanood niya sila mula sa malayo. Ang puso niya ay tila gustong sumabog. Ang pagod ng 2 araw na paghahanap ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya mapangalanan, isang pinaghalong ginhawa, takot at pag-ibig. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad palapit. Naramdaman ni Siren ang isang aninong tumabon sa kanya. Akala niya ay isa lang mamimili. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang lalaking pilit niyang tinatakasan. Ang lalaking dahilan ng kanyang pagtakas. Ang aninong bumabalik. Si Tiago. Nakatayo sa kanyang harapan. Ang isdang hawak ni Siren ay nahulog mula sa kanyang kamay. Mabilis niyang hinila sina Leo at Luna sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay naging isang panangga. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit sa ilalim niyon, nakita ni Tiago ang isang emosyong mas masakit pa, takot. Purong takot. Huwag kang lalapit, sigaw ni Siren, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng banta. Ngunit hindi huminto si Tiago. Nagpatuloy siya sa paglapit, dahan-dahan, na para bang lumalapit sa isang sugatang hayop na handang manlaban. Siren, sabi niya, ang boses ay malumanay. Hindi ako narito para kunin kayo. Narito ako para protektahan kayo. Protektahan, tumawa si Siren ng mapakla. Mula kanino? Sa'yo. Mula sa ama ko, sagot ni Tiago, at sa sandaling iyon, alam ni Siren na may nagbago sa lalaking nasa harap niya. At mula sa katotohanang hindi mo pa alam. Ang mga salita ni Tiago ay binitawan sa hangin, mga salitang tila may sariling bigat at kapangyarihan. Mula sa katotohanang hindi mo pa alam. Napatigil si Siren. Ang kanyang galit, na kanina lang ay nag-aalab na parang apoy, ay biglang nag-alinlangan. Anong katotohanan? Ano pa ba ang hindi niya alam? Hindi ba't malinaw na ang lahat? Ang pamilyang Del Fierro ay gusto kunin ang kambal, at si Tiago ang kanilang instrumento. Wala na akong gustong marinig mula sa iyo, mariing sabi ni Siren, kahit ang isang parte ng kanyang isip ay nag-uusisa. Lahat ng sasabihin mo ay kasinungalingan. Kung kasinungalingan ito, bakit ako narito? Giit ni Tiago, ang kanyang boses ay mas desperado na. Bakit ko sinuway ang utos ng ama ko? Bakit ako nagmaneho ng 2 araw nang walang tulog para lang mahanap kayo? Siren, pakiusap. 5 minuto. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako. Pangako. Ang pangako. Isang salitang kinamumuhian niya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi ni Tiago. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Tumingin si Siren sa kambal na nakakapit sa kanyang palda, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa gitna ng palengke. Napabuntong hininga siya, isang hininga ng pagkatalo. Doon, turo niya sa isang maliit na karinderya sa kabilang kalsada. 5 minuto. Naglakad sila papunta sa karinderya at naupo sa isang mesang nasa sulok. Pinaupo ni Siren ang kambal sa kanyang tabi, ang kanyang braso ay nakaprotekta sa kanila. Humarap siya kay Tiago, ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Magsalita ka. Huminga ng malalim si Tiago. Mula sa loob ng kanyang jacket, may kinuha siyang isang lumang bundle ng mga sobre, nakatali ng isang kupas na pulang ribbon. Ang mga papel ay luma na, ang ilan ay may mansa ng tubig, ang mga gilid ay gusot. Ipinatong niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Ano yan? Tanong ni Siren, ang kanyang mga mata ay nagdududa. Mga sulat, sagot ni Tiago. Mga sulat ni Miguel para kay Elara. Napatanga si Siren. Ang pangalan ng kanyang kaibigan, binanggit kasama ng pangalan ng lalaking sumira sa kanya, ay nagdulot ng isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Hindi ko alam kung nasaan ang mga ito dati, pagpapatuloy ni Tiago, ang kanyang boses ay mahina. Matapos mong umalis sa evacuation center, bumalik ako sa mansyon. Nagalit ako.
Kinalkal ko ang mga gamit sa lumang kwarto ni Miguel, naghahanap ng kahit anong makakapagpaliwanag. At sa ilalim ng kanyang kama, sa isang kahon na nakatago, nakita ko to. Dahan-dahan niyang kinalas ang pulang ribbon. Ibinuklat niya ang unang sulat. Ang sulat kamay ay magulo ngunit puno ng emosyon. Basahin mo, Seren. Pakiusap. Nag-alinlangan si Seren. Ayaw niyang hawakan ang anumang bagay na may koneksyon kay Miguel. Ngunit ang pakiusap sa mga mata ni Tiago ay tila tumago sa kanyang pader. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang sulat. Mahal kong Elara. 1 linggo na mula nang umalis ako. 1 linggo na parang 1 taon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung umalis ako nang walang paalam. Napilitan lang ako, mahal ko. Pinagbantaan ako ni Papa. Sabi niya, kung hindi ako lalayo sa'yo, sisirain niya ang buhay mo at ng pamilya mo. Alam kong kaya niyang gawin iyon. Ang pag-alis ko ang tanging paraan para protektahan ka. Huwag kang mag-alala, babalikan kita. Mag-ipon lang ako ng sapat na pera at lakas ng loob para kalabanin siya. Hintayin mo ako, Elara. Mahal na mahal kita. Nagmamahal. Miguel. Habang binabasa ni Seren ang mga salita, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang sunod na sulat. Mahal kong Elara. Nakatanggap ako ng balita. Nanganak ka na raw. Kambal. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. May mga anak na tayo. Gusto ko silang makita. Gusto ko kayong mayakap. Pero hindi pa pwede. Palagi akong sinusundan ng mga tauhan ni Papa. Patawarin mo ako kung hindi pa ako makabalik. Huwag kang susuko sa akin, mahal ko. Huwag. Sunod-sunod na binasa ni Seren ang mga sulat. Mayroong halos 30 sulat sa bundle. Lahat ay puno ng pagmamahal, pangulila at desperasyon. May mga sulat na may tuyong mansa ng luha. May mga sulat na isinulat sa likod ng resibo na para bang isinulat sa mga sandaling may pagkakataon lang. Ang imahe ni Miguel del Fierro sa kanyang isipan, isang walang hiyang lalaking nang iwan, ay unti-unting naglalaho. Napapalitan ito ng imahe ng isang duwag, ngunit isang duwag na nagmamahal. Isang binatang nakulong sa pagitan ng pag-ibig at takot sa kanyang makapangyarihang ama. Ang tunay na kontrabida sa kwento ay hindi si Miguel. Itinaas ni Seren ang kanyang tingin kay Tiago. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Bakit hindi natanggap ni Elara ang mga to? Dahil lahat ng ito ay hinarang ng ama ko, malungkot na sagot ni Tiago. Lahat ng sulat na ipinadala ni Miguel, at lahat ng sulat na sinubukan sigurong ipadala ni Elara, hindi kailanman nakarating sa kanilang destinasyon. Gumawa si Papa ng isang perpektong kasinungalingan para paghiwalayin sila. Dahil para sa kanya, si Elara ay isang hamak na babae na hindi karapat-dapat sa apelyido namin. Napasubsob si Seren sa mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Umiiyak siya hindi lang para sa sarili niya. Umiiyak siya para kay Elara, para sa pag-ibig na ipinagkait sa kanya. Umiiyak siya para kay Miguel, para sa buhay na hindi nito naranasan kasama ang kanyang mga anak. Umiiyak siya para sa lahat ng taon na nabuhay siya sa isang kasinungalingan, sa isang galit na nakadirekta sa maling tao. Patawad, Elara, bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Inabot ni Tiago ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong sa balikat ni Seren. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Seren. Hinayaan niya ang init ng palad nito na magbigay ng kaunting ginhawa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Nang sa wakas ay tumahan siya, itinaas niya ang kanyang mukha. Ang galit sa kanyang mga mata ay wala na. Ang natitira ay isang malalim na kalungkutan at isang bagong emosyon na hindi niya pa naramdaman dati para kay Tiago, pag-unawa. Kaya pala, sabi niya. Kaya pala hinahanap mo kami. Hindi lang para sa kapatid mo kundi ilaban sa ama mo. Tumango si Tiago. Naging bulag ako, Seren. Naging sunod-sunuran. Pero natapos na iyon. Hindi ko hahayaang gawin niya sa inyo ang ginawa niya kay Miguel at Elara. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay pinutol ng pagring ng cellphone ni Tiago. Tiningnan niya ang screen. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. Ang ama ko, sabi niya bago sagutin ang tawag. Inilagay niya ito sa loudspeaker mode. Santiago, sabi ng malamig na boses ng general.
Nahanap ka na ng mga tauhan ko. Alam kong nasa Sorsogon ka. May 1 oras ka para ibalik ang mga apo ko. Isa. May pagbabanta sa bawat pantig ng salita ng general. Kung hindi, pagpapatuloy nito, ang boses ay mas bumaba at mas nakakatakot, sisirain ko ang buhay ng babaeng iyan. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakapagtinda kahit saan. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para idiin siya sa mga kasong hindi niya ginawa. Ubusin ko ang lahat ng pera niya hanggang sa wala na siyang pagpipilian kundi ibigay sa akin ang mga bata. Naintindihan mo ba ako? Ang tawag ay naputol. Ngunit ang banta ay naiwan sa hangin, mabigat at nakakamatay. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ang laban ay ngayon na. At si Siren, sa unang pagkakataon, ay alam na hindi na siya nag-iisa. Ang mga salita ng general ay naiwang nakabitin sa hangin, mas malamig pa kaysa sa yelo sa baso ng tubig sa kanilang mesa. Ang bawat salita ay isang pangako ng pagkawasak, isang deklarasyon ng giyera na walang batas o awa. Para kay Tiago, ang mga salitang iyon ay ang huling patak na umapaw sa kanyang pasensya. Isang galit na matagal nang natutulog sa loob niya ang biglang nagising. Tiningnan niya si Siren. Ang luha sa mga mata nito ay natuyo na, napalitan ng isang ekspresyong hindi niya pa nakikita dati, isang pinaghalong takot at tapang. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang palaban na tindera na nakilala niya, o ang nasaktang biktima na umiiyak kanina. Siya ay isang ina, isang leon ang handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, alam ni Tiago na ang laban na ito ay hindi na lang laban niya. Laban na nilang dalawa. Hindi niya tayo titigilan, basag ni Siren sa katahimikan, ang boses ay mahina ngunit matatag. Ang pagtakas ay hindi na isang opsyon. Nahanap na sila. Kahit saan sila magtago, hahabulin sila ng anino ng general. Alam ko, sagot ni Tiago. Hinawakan niya ang kamay ni Siren na nakapatong sa mesa. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang paalala ng lakas na taglay nito. Pero hindi na tayo tatakbo, Siren. Hindi na. Sa paghawak na iyon, isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Hindi ito ang kilig ng isang unang pagtatagpo o ang init ng isang namumuong pag-ibig. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang koneksyon na nabuo mula sa pinagsamang sakit, sa iisang kalaban at sa isang ibinahaging layunin. Ang pader sa pagitan nila, na gumuho dahil sa mga liham, ay tuluyan ng naglaho. Tumingin si Siren sa kanilang mga kamay na magkahawak. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito binawi. Sa halip, hinigpitan niya ang kanyang kapit, isang tahimik na pagsang-ayon. Isang tahimik na deklarasyon na magkasama na sila sa laban na ito. Anong gagawin natin? Tanong niya, ang kanyang tingin ay diretsyo na sa mga mata ni Tiago. Wala nang bakas ng pagdududa. Ang tanging naroon ay tiwala, isang tiwalang ipinanganak mula sa gitna ng unos. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Tiago. Isang planong mapanganib at hindi sigurado, ngunit ito na lang ang kanilang pag-asa. Babalik tayo sa Maynila, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nanlaki ang mga mata ni Siren. Babalik? Pero, iyon ang huling lugar na inaasahan niyang pupuntahan natin, paliwanag ni Tiago. Aasahan niyang magtatago pa tayo lalo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tayo magtatago sa dilim. Haharapin natin siya sa liwanag. Paano? Ang ama ko ay isang taong nabubuhay sa imahe. Ang reputasyon, ang pangalan ng pamilya, iyan ang pinakamahalaga sa kanya. Kung ilalabas natin ang kwento ni Miguel at Elara, kung malalaman ng publiko ang ginawa niya, matatalo siya sa sarili niyang laro. May punto si Tiago. Ngunit ang kalaban nila ay hindi isang ordinaryong tao. Isa itong general na may koneksyon at kapangyarihan. Hindi tayo paniniwalaan. Sasabihin niyang nagsisinungaling tayo. May ebidensya tayo, sabi ni Tiago, tinuturo ang mga sulat sa mesa. At mayroon pa tayong mas malakas na sandata. Tumingin siya sa kambal na tahimik na kumakain ng tinapay. Sila. Ang buhay na patunay ng lahat. Isang tawag ang muling pumasok sa telepono ni Tiago. Ito na naman ang kanyang ama. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-alinlangan si Tiago. Tiningnan niya si Siren at nakita niya ang isang bahagyang pagtango mula rito. Isang hudyat. Sinagot niya ang tawag. Nasaan ka na, Santiago?
Paubos na ang oras mo. Ama, sabi ni Tiago, ang kanyang boses ay kalmado na, ang kalmadong nagbabadya ng isang bagyo. Hindi ninyo sila makukuha. Narinig niya ang isang galit na paghinga sa kabilang linya. Huwag mo akong subukan, bata. Hindi ko kayo sinusubukan, sagot ni Tiago. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Lalabanan ko kayo. At sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Siren. Sa mga mata nito, nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang determinasyon. Mabilis silang kumilos. Alam nilang bawat segundo ay mahalaga. Nagbayad sila sa karinderya at mabilis na naglakad pabalik sa sasakyan ni Tiago. Habang naglalakbay sila pabalik sa Maynila, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-iisip at paghahanda. Si Siren ang unang bumasag dito. Tiago, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Salamat. Lumingon si Tiago sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para saan? Sa lahat. Sa hindi pagsuko sa amin. Umiling si Tiago. Ako dapat ang magpasalamat, Siren. Dahil sa'yo, nakita ko kung ano ang tunay na ibig sabihin ng tapang. At dahil sa'yo, handa na akong harapin ang sarili kong mga demonyo. Sa gitna ng mahabang biyahe, habang natutulog ang kambal sa likod, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Inabot ni Siren ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Tiago na nasa manibela. Ang simpleng gesto na iyon ay isang pangako, isang kasunduan na mas matibay pa sa anumang kontratang nakasulat sa papel. Gabi na sila nakarating sa Maynila. Ang biyahe ay diretso sa Barangay Sta. Esperanza, pabalik sa maliit na apartment ni Siren. Pagod sila, ngunit may bagong lakas na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Ngunit pagbaba nila ng sasakyan, isang puting papel ang sumalubong sa kanila, nakadikit sa kanilang pinto. Ang ilaw mula sa poste ay tumama rito, at malinaw na nabasa ni Siren ang mga salitang nakasulat. Summons. Court order. Mabilis ang naging aksyon ng general. Bago pa man sila makalaban sa korte ng publiko, inunahan na sila nito sa korte ng batas. Isang opisyal na kaso ang isinampa ni General Ricardo Del Fierro para hilingin ang kustodya ng kanyang mga apo, sina Leo at Luna Del Fierro. Ang laban ay opisyal nang nagsimula. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik, isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na ingay. Nakaupo si Siren sa isang mahabang bangko, sa pagitan niya at ni Tiago ay isang abogadong pro bono na nakuha nila sa tulong ng isang kaibigan ni Tiago sa militar. Ang kanyang mga kamay ay maginaw at nanginginig, kaya mahigpit niyang hinawakan ang mga ito sa kanyang kandungan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang kalaban. Si General Ricardo Del Fierro ay naroon, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ay isang grupo ng mga abogadong mukhang mga pating na handang manila. Ang general ay hindi tumitingin sa kanilang direksyon, na para bang sila ay mga langaw lamang na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. All rise, anunsyo ng alguacil. Pumasok ang hukom, at nagsimula na ang pinakamatinding laban sa buhay ni Siren. Ang abogado ng general ang unang nagsalita. Isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at boses na tila kayang magpatumba ng pader. Magaling siyang magsalita. Bawat salita niya ay pinili para sirain ang pagkatao ni Siren. Your Honor, simula nito, ang aming kliyente, si General Ricardo Del Fierro, isang iginagalang na miyembro ng lipunan at isang lolo na may nagmamalasakit na puso, ay narito ngayon para sa isang simpleng dahilan, ang kapakanan ng kanyang mga apo. Naglakad ito palapit sa pwesto ni Siren. Ang mga batang ito, Your Honor, ay mga Del Fierro. Dugo ng isang pamilyang mayaman hindi lang sa salapi, kundi sa dangal at integridad. Ngunit tingnan ninyo kung saan sila nakatira ngayon. Ipininta ng abogado ang isang larawan ng kahirapan. Inilarawan niya ang maliit na apartment ni Siren, ang kanyang maliit na kita bilang isang hamak na tindera sa kalye. Ipinakita niya ang mga litrato ng nasirang food cart, matapos ang aksidente, pinalabas na ito ay patunay ng isang delikadong pamumuhay. Ang tanong dito, Your Honor, ay simple lang, pagpapatuloy ng abogado. Saan mas magiging maganda ang kinabukasan ng mga batang ito? Sa isang marangyang tahanan na may kumpletong edukasyon, seguridad, at lahat ng oportunidad sa buhay.
O sa pangangalaga ng isang babaeng halos hindi kayang suportahan ang sarili. Bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Siren. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Tiago na marahang dumampi sa kanyang likod. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Nang si Siren na ang nasa witness stand, sinubukan niyang maging matatag. Ngunit ang mga tanong ng abogado ng general ay idinisenyo para sirain siya. Edith Reyes, totoo bang hindi kayo kadugo ng mga bata? Totoo bang ang inyong pinagkakakitaan ay isang maliit na food cart na minsan nang nasangkot sa isang aksidente? Totoo bang wala kayong permanenteng trabaho, walang health insurance, at walang educational plan para sa mga bata? Sa bawat TE na kanyang sinasabi, nararamdaman niyang paunti-unti siyang nawawasak sa harap ng lahat. Pinalalabas siyang isang babaeng walang kakayahan, isang irresponsableng tagapag-alaga. Nang matapos ang kanyang testimonya, umupo siyang muli sa tabi ni Tiago, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Matatalo tayo, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi pa tapos ang laban, sagot ni Tiago, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ama na may malamig na ngiti sa labi. The prosecution rests, Your Honor, anunsyo ng abogado ng general. Tumayo ang abogado ni Siren. Your Honor, we call on our first witness. Captain Santiago Del Fierro. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Maging ang general ay nagulat, ang kanyang kumpiyansa ay panandali ang naglaho, napalitan ng pagkalito. Nakita ni Siren ang pagbabago sa mukha nito. Tumayo si Tiago, inayos ang kanyang uniforme, at naglakad papunta sa witness stand. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag at puno ng layunin. Umupo siya at humarap sa hukom, ngunit ang kanyang mga mata ay panakanakang sumusulyap sa kanyang ama. Captain Del Fierro, simula ng abogado ni Siren. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito ang iyong relasyon sa mga batang pinag-uusapan? Sila po ay aking mga pamangkin, sagot ni Tiago, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. At ano naman ang relasyon mo sa petitioner, si General Ricardo Del Fierro? Siya po ang aking ama. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Isang anak na tumitestigo laban sa sariling ama. Captain, sinasabi ng panig ng iyong ama na ang tanging hangad nila ay ang kapakanan ng mga bata. Sa iyong opinyon, totoo ba ito? Huminga ng malalim si Tiago. Ito na iyon. Hindi po, Your Honor. Maaari mo bang ipaliwanag? Ang aking ama, simula ni Tiago, at sa pagkakataong ito, tiningnan niya ng diretso ang general, ay hindi nagmamalasakit sa kapakanan ng mga bata bilang mga individual. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanilang apelyido. Ang dugo ng Del Fierro. Para sa kanya, sila ay hindi mga apo na kailangang mahalin, kundi mga tagapagmana na kailangang kontrolin. Mga instrumento para ipagpatuloy ang legacy ng aming pamilya. Isang malakas na objection ang narinig mula sa abogado ng general. Speculation, Your Honor. Sustained, sabi ng hukom. Captain, stick to the facts. Tumango si Tiago. Ang katotohanan po, Your Honor, ay ang kwento ng aking kapatid na si Miguel at ng ina ng mga bata, si Elara. Sila ay nagmamahalan. Ngunit ang aking ama ang gumawa ng paraan para paghiwalayin sila. Tinakot niya ang aking kapatid. Hinarang niya ang kanilang mga sulat. Lumikha siya ng isang sitwasyon kung saan inakala ni Elara na iniwan siya, at inakala ni Miguel na ayaw na sa kanya ni Elara. Inilabas ng abogado ni Siren ang mga sulat at isinumite bilang ebidensya. Habang binabasa ng clerk ang ilan sa mga ito, ang bulungan sa korte ay lalong lumakas. Nakita ni Siren ang galit sa mukha ng general. Your Honor, pagpapatuloy ni Tiago, ang taong kayang sirain ang isang tunay na pag-ibig para lang sa kanyang pride, ang taong kayang paghiwalayin ang isang ina at ama mula sa kanilang mga anak, ay hindi isang taong may kakayahang magbigay ng tunay na pagmamahal. Ang kanyang konsepto ng pamilya ay hindi nakabase sa pag-ibig, kundi sa kontrol at kapangyarihan. Tumingin siya kay Siren at ang kanyang mga mata ay lumambot. Sa kabilang banda, si Athles Maricela Reyes, sa loob ng 7 taon, ay mag-isang pinalaki ang mga bata. Binigyan niya sila ng isang tahanan. Minahal niya sila ng walang kapalit. Itinuring niya silang sarili niyang anak. Maaaring hindi niya maibigay ang kayamanan na kayang ibigay ng aking ama,
Ngunit naibibigay niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang isang tunay at walang kondisyong pagmamahal ng isang ina. Natapos ang testimonya ni Tiago. Ang katahimikan sa korte ay mabigat. Ang mga salita niya ay tumago sa puso ng lahat ng nakarinig. Maging ang hukom ay tila natinag. Ngunit ang abogado ng general ay hindi pa tapos. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang tumatayo. Wala na po kaming tanong para sa saksing ito, Your Honor, sabi nito. Subalit, mayroon po kaming isang rebuttal witness. Isang taong makakapagpatunay sa tunay na karakter ng respondent, si Ines Maricela Reyes. Tumingin ito sa pinto sa likuran ng silid. We call to the stand, Yem Antonio Reyes. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Seren, mas matindi pa kaysa sa takot na naramdaman niya kanina. Antonio Reyes. Ang kanyang ama. Ang sundalong nang iwan sa kanila ng kanyang ina. Bumukas ang pinto, at mula roon ay pumasok ang isang matandang lalaki na nakauniporme. Ang kanyang mukha ay pamilyar ngunit estranghero. Ang multo ng kanyang nakaraan. Ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Narito ito, handang tumestigo laban sa sarili niyang anak. Ang pagpasok ni Antonio Reyes sa silid ng hukuman ay parang pagpasok ng isang multo. Para kay Seren, ang paggalaw ng mundo ay bumagal. Ang bawat hakbang ng lalaking iyon palapit sa witness stand ay isang mabigat na dagundong sa kanyang dibdib. Ito ang mukhang nakita niya sa ilang kupas na litrato. Ito ang pangalang binubulong ng kanyang ina sa mga gabing puno ng kalungkutan. Ito ang kanyang ama. Isang salitang walang kahulugan, walang emosyon, kundi sakit lamang. Nakita niya ang panandaliang pagtatagpo ng mga mata nito at ng general. Isang maliit na pagtango, isang transaksyon na hindi nangangailangan ng salita. Malinaw na. Binayaran siya. Ipinagkanulo siya ng sarili niyang ama para sa pera. Ang sakit ay napakatindi, halos hindi na niya kayang huminga. Naramdaman niya ang pagpisil ni Tiago sa kanyang kamay. Isang paalala na naroon siya. Ngunit sa sandaling ito, parang nasa ibang mundo si Seren. Isang mundong silang dalawa lang ng lalaking nasa harapan. Elid Reyes, simula ng abogado ng general. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito ang relasyon mo kay Ms. Maricela Reyes? Anak ko po siya, sagot ni Antonio, ang boses ay magaspang, walang bakas ng pagmamahal. Kung ganoon, bilang kanyang ama, ano ang masasabi mo sa kanyang kakayahang mag-alaga ng dalawang bata? Huminga ng malalim si Antonio. Si Maricela lumaki siyang mag-isa. Matigas ang ulo. Palaban. Hindi ko masasabing mayroon siyang katatagan para magpalaki ng mga bata sa isang maayos na kapaligiran. Isang kasinungalingan. Paano nito nasabi iyon gayong hindi man lang ito naging parte ng buhay niya? At bakit mo nasabi yan, Jimmy Reyes? Dahil iniwan niya ang sarili niyang pamilya. Ako. Hindi niya ako kailanman sinubukang hanapin o kilalanin. Mas pinili niya ang isang buhay na magulo. Isang buhay na walang direksyon. Hindi na napigilan ni Seren ang sarili. Sinungaling, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Agad siyang pinatahimik ng kanyang abogado. Ngunit ang sigaw na iyon ay sapat na. Nakita ng lahat ang kanyang galit, ang kanyang sakit. Iyon mismo ang gustong palabasin ng abogado ng general, na siya ay isang babaeng hindi makontrol ang emosyon, isang babaeng hindi karapat-dapat. Nang matapos ang testimonya, isang recess ang idineklara ng hukom. Sa pasilyo ng korte, nagkasalubong ang kanilang landas. Si Seren, si Tiago at si Antonio Reyes. Huminto si Seren sa harap ng kanyang ama. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, hinahanap ang kahit katiting na pagsisisi. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang estranghero. Bakit, tanong ni Seren, ang kanyang boses ay basag. Bakit mo to ginagawa? Binigyan nila ako ng alok na hindi ko matatanggihan, simpleng sagot nito, na para bang nagpapaliwanag lang ng isang transaksyon sa negosyo. Kailangan ko ng pera. Pera. Ang buhay niya, ang kinabukasan ng kambal, ipinagpalit sa pera. Wala ka na bang natitirang kahihiyan sa katawan mo? Nanginginig na tanong ni Seren. Ang kahihiyan ay hindi nakakain, Hija, sagot nito bago sila talikuran at iwan. Napasandal si Seren sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Pakiramdam niya ay guguho na ang kanyang mundo.
Ang lahat ng lakas na inipon niya ay biglang naglaho. Natalo na sila. Ngunit hinawakan ni Tiago ang kanyang mga balikat. Pinaharap siya nito sa kanya. Siren, tumingin ka sa akin. Tumingin si Siren, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkatalo. Ang ginawa niya ay hindi refleksyon mo, kundi refleksyon niya, mariing sabi ni Tiago. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, gamitin mo yan. Huwag mong hayaang talunin ka nito. Gamitin mo yan para ipakita sa kanilang lahat kung sino ka talaga. Ang mga salita ni Tiago ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Tumingin siya sa loob ng korte, kung saan naghihintay ang hukom. Tumingin siya sa general na may ngiti ng tagumpay sa labi. Tumingin siya sa multo ng kanyang nakaraan. At isang realisasyon ang tumama sa kanya. Tama si Tiago. Ang sakit na ito, ang bigat na ito na pasan niya sa buong buhay niya, ito rin ang kanyang pinakamalaking sandata. Bumalik sila sa loob ng korte. Tumayo ang abogado ni Siren. Your Honor, we would like to recall Mas Maricela Reyes to the stand. Nagulat ang lahat, maging ang panig ng general. Muling naglakad si Siren papunta sa witness stand. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na siya. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Ang kanyang baba ay nakaangat. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang liwanag na nagmumula sa loob. Umupo siya at humarap sa hukom. Ernest Reyes, sabi ng kanyang abogado. Narinig nating lahat ang testimonya ng iyong ama. Ano ang masasabi mo rito? Huminga ng malalim si Siren. Hindi niya tiningnan ang kanyang ama. Tiningnan niya ang general. Your Honor, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Totoo po ang sinabi ng aking ama. Lumaki po akong mag-isa sa piling ng aking ina. Iniwan niya kami noong bata pa ako. At sa mahabang panahon, dala-dala ko po ang galit at sakit na dulot ng pag-abandona na iyon. Isang bulungan ang maririnig, ngunit nagpatuloy siya. Ang pag-iwan ng isang magulang ay isang sugat na hindi basta-basta naghihilom. Ito ay isang sugat na nagtuturo sa iyong huwag magtiwala. Nagtuturo sa iyong maging matigas. Nagtuturo sa iyong itayo ang isang pader sa paligid ng iyong puso. Tumingin siya sa general. Ngunit ang sugat na iyon, Your Honor, ay nagturo rin sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Itinuro nito sa akin ang tunay na halaga ng pagmamahal. Itinuro nito sa akin ang kahalagahan ng presensya, ng pag-aaruga, ng pagiging naroon para sa mga taong mahal mo sa hirap at ginhawa. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Ang general ay nangangako ng kayamanan. Ng isang malaking bahay ng magandang edukasyon. Lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera. Ngunit ang tanong ko po, kaya bang bilhin ng pera ang yakap ng isang ina sa gabi kapag may masamang panaginip ang isang bata? Kaya bang bilhin ng pera ang pasensya sa pagtuturo ng abakada? Kaya bang bilhin ng pera ang pakiramdam ng seguridad na dulot ng kaalamang hinding-hindi ka iiwan kahit anong mangyari? Tumingin siya sa hukom, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Hindi ko po maibibigay kina Leo at Luna ang isang mansyon. Ang kaya ko lang ibigay ay isang tahanan. Hindi ko sila mabibigyan ng limpak-limpak na salapi. Ang kaya ko lang ibigay ay ang lahat ng pagmamahal na mayroon ako. Ipinapangako ko, hindi bilang isang Del Fierro, hindi bilang isang Reyes, kundi bilang si Siren, ang kanilang tita, ang kanilang ina, hinding-hindi ko sila iiwan. Hinding-hindi nila mararanasan ang sakit na dinanas ko. Tumayo siya, at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang general ng diretso sa mata. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, general. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Natapos ang kanyang mga salita. Ang katahimikan sa korte ay ganap. Walang pumapalakpak, walang nagsasalita. Ngunit sa mga mata ng mga taong naroon, sa mga mata ng hukom, nakita ni Siren na ang kanyang mensahe ay narinig. Ang kanyang puso ay naibuhos. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang upuan, naramdaman niya ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pagkapanalo sa kaso. Naramdaman niya ang kalayaan. Kalayaan mula sa galit. Kalayaan mula sa nakaraan. Inanunsyo ng hukom na magkakaroon ng deliberasyon at ang desisyon ay ilalabas kinabukasan. Isang gabi. Isang mahabang gabi ng paghihintay ang nasa harapan ni Siren at Tiago. Ngunit anuman ang mangyari, alam ni Siren sa kanyang puso na nagawa na niya ang tama.
Ang araw ng paghatol ay dumating na may kasamang kakaibang katahimikan. Ang langit ay maaliwalas, isang malaking kaibahan sa unos na nagaganap sa loob ng puso ni Siren. Magkatabi silang nakaupo ni Tiago sa loob ng korte, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ilalim ng mesa. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay sapat na para iparating ang kanilang mga dasal at takot. Muling pumasok ang hukom. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa sahig ay umalinggaw sa buong silid. Umupo siya, inayos ang kanyang salamin at kinuha ang isang folder na naglalaman ng kanilang kapalaran. Matapos ang masusing deliberasyon at pag-aaral sa lahat ng ebidensyang iprinisenta, simula ng hukom, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon, ang korteng ito ay kailangang magdesisyon base sa iisang prinsipyo. Ang pinakamabuting kapakanan ng mga bata. Napapikit si Siren. Ito na. Kinikilala ng korte ang yaman at impluwensya ng petitioner, si General Ricardo Del Fierro, pagpapatuloy ng hukom. Tumingin ito sa direksyon ng general. Walang duda na maibibigay niya ang isang buhay na puno ng materyal na bagay at oportunidad. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Siren. Subalit, dagdag ng hukom, at ang salitang iyon ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng silid, ang kapakanan ng isang bata ay hindi lamang nasusukat sa pera o sa karangyaan. Ito ay nasusukat sa isang matatag na pundasyon ng pagmamahal, pag-aaruga, at emosyonal na seguridad. Tumingin ang hukom kay Siren, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng pag-unawa sa mga mata nito. Si Inez Maricela Reyes, sa kabila ng kanyang mga limitasyon sa pananalapi, ay napatunayan sa korteng ito na siya ang nag-iisang matatag at mapagmahal na presensya sa buhay ng mga bata mula pa nang sila'y isilang. Ang kanyang pagmamahal ay hindi matatawaran. Ang kanyang sakripisyo ay hindi mapapantayan. Huminga ng malalim ang hukom. Kung kaya't ang desisyon ng korteng ito ay ang kustodya ni Leo at Luna Reyes ay mananatili kay Inez Maricela Reyes. Isang malakas na pagpintig ang narinig ni Siren, ang pagpintig ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi agad nagproseso sa kanyang isip ang mga salita. Nanalo sila. Nanalo sila. Tumingin siya kay Tiago, na nakatingin din sa kanya, isang malawak na ngiti ng tagumpay at ginhawa ang nasa mga labi nito. Narinig mo iyon, Siren, bulong ni Tiago. Panalo tayo. At doon, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng purong kagalakan. Niyakap niya si Tiago ng mahigpit, at sa gitna ng silid ng hukuman, hinayaan nilang dalhin sila ng emosyon. Sa kabilang panig, nakita ni Siren ang pagtayo ng general. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng kumpiyansa. Ito ay mukha ng isang taong natalo, isang taong hindi sanay na hindi makuha ang gusto. Naglakad ito palabas ng korte nang walang lingon likod, ang anino ng kanyang pagkatalo ay sumusunod sa kanya. Paglabas nila ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Niyakap ni Siren ang kambal na naghihintay sa labas kasama ang isang kaibigan. Hindi na tayo magkakahiwalay, bulong niya sa mga ito. Pangako. Kinabukasan, isinama ni Tiago si Siren at ang kambal sa isang lugar na malayo sa gulo ng syudad. Isang tahimik na beach sa Batangas, kung saan ang buhangin ay puti at ang dagat ay kalmado. Habang naghahabulan sina Leo at Luna sa dalampasigan, ang kanilang mga tawa ay tila musika, magkatabing naupo sina Siren at Tiago sa buhangin, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagpipinta sa kanilang mga mukha. Siren, basag ni Tiago sa katahimikan. Lumingon si Siren sa kanya. May gusto akong sabihin sa'yo, pagpapatuloy ni Tiago, ang kanyang boses ay seryoso. At gusto kong malaman mo na ang mga salitang ito ay hindi mula kay Kapitan Del Fierro o sa kapatid ni Miguel. Ang mga salitang ito ay mula sa akin. Mula kay Tiago. Huminga siya ng malalim. Nung una kitang makilala, ang mundo ko ay umiikot lang sa tungkulin at responsibilidad. Sa pagtatama ng mga mali ng pamilya ko. Akala ko, iyon ang misyon ko. Pero mali pala ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Siren. Ang totoong misyon ko ay ang mahanap ka. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban para sa tama, kahit na ang kalaban mo ay ang sarili mong kadugo.
At ikaw ang nagturo sa puso kong muling tumibo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Siren. Pinunasan ito ni Tiago gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema, sabi ni Tiago. Ang landas sa hinaharap ay hindi magiging madali. Pero ipinapangako ko sa iyo ang isang bagay, hinding-hindi ka na maglalakad ng mag-isa. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan sa harap ni Siren. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin. Ngunit nang buksan niya ito, isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto ang nakapaloob. Isang singsing na simple, gawa sa pilak. Hindi ito napapalamusya ng diamante. Sa halip, may maliliit na pangalang nakaukit dito. 4 na pangalan na paikot-ikot sa singsing. Tiago, Siren, Leo, Luna. Maricela Reyes, sabi ni Tiago, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you build a new beginning with me? Papayag ka bang maging asawa ko? Hindi na kailangan pang mag-isip ni Siren. Ang kanyang puso ay matagal nang sumagot. Sa gitna ng kanyang mga luha ng kaligayahan, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang salitang naglalaman ng lahat ng kanyang pag-asa, pagmamahal at pananabik para sa hinaharap. Isinuot ni Tiago ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan siya. Hindi ito tulad ng una nilang halik, isang aksidenteng puno ng gulat at galit. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinagtibay ng pagsubok. Habang magkayakap sila, tumakbo palapit sina Leo at Luna at niyakap sila. 4 silang nakatayo sa dalampasigan, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpili. Isang pamilyang hinulma ng unos at ngayon ay handa ng harapin ang anumang bukas, nang magkakasama. Pinanood nila ang huling piraso ng araw na lumubog sa karagatan, hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata, at ang simula ng isang bago at mas magandang kwento. Ang kanilang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Siren at Tiago, isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit pinatibay ng pag-asa at pagpapatawad. Mula sa puso ng manunulat na ito, maraming salamat sa inyo, aming mga mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng Puso at Tungkulin. Ang inyong pakikinig at suporta ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aming isinusulat. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang buhay, naramdaman ko rin ang kanilang mga pighati at tagumpay. Naramdaman ko ang galit ni Siren, ang desperasyon ni Tiago, at ang kilig sa kanilang mga puso nang sa wakas ay manalo ang pag-ibig. Sapagkat ang kwento ni Siren at Tiago ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi sa kahandaang maging tamang tao, isang taong marunong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa sarili. Isang paalala na ang pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig, pag-aaruga, at pagpiling manatili sa tabi ng isa't isa, anuman ang pagsubok. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang paborito ninyong eksena? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni Siren at Tiago? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon para sa amin. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.